Sa labanan na ito para sa sinturon ng kampeonato, ang walang pag-aalala na espada Jutsu, maaari mo bang gamitin ang iyong sarili? Lumikha ng alamat ng 7 magkakasunod na panalo. Una, salubungin ang mga hamon. Mula sa Pilipinas, Mario. Bigyan natin ng palakpakan. Pag-iingat sa korona ng direkta, nagwagi ng 60 kilo gold belt, ang walang pag sa laban, 25 panalo, 1-0 cost. Ang referee para sa laban na ito ay si Kyogo Weihao. Kumusta mga manonood? Maligayang pagdating sa Emi Legend. Ito ay isang 60 kilo na kompetisyon. Jutsu mula sa pulang bahagi hawak ang Emi Legend 60 kilo ginto sinturon. Blue Mario. Si Mario ay isang manlalaro mula sa Pilipinas. Siya ay isang mabigat na manlalaro. Ito na ang simula ng laro. Umikot si Jutsu at iniikot ang kanyang binti sa likod ng kanyang likod. Nagawa niyang ibalik ang kalaban. Sa paningin, malinaw kong nakikita ito. Ang Mario na ito ay medyo mas maikli kaysa kay Jutsu. Ngunit si Mario ang manlalaro. Parehong inlane at boxing ang ginagawa niya. Nakipaglaban din siya ng walang pag-aalinlangan. Kaya tila hindi bibigyan ni Jutsu si Mario ng pagsakay. Mga pagkakataon para sa mid to close range punching exchange. Isa pang rear pedal. Halatang napakabilis ng pagkilos ni Jutsu. Pero nang malapit na kami, nakita namin ang isa sa mga taktika ni Mario. Nangangahulugan ito ng paggamit ng kanyang sariling mga pag-atake sa tiyan upang hampasin ang katawan, gamit ang parehong mga kamao at kamao. Ang katawan ni Jutsu. Ngunit sa pagtingin kay Mario, wala siyang background sa pagsasanay para sa malapit na pagtatanggol sa tuhod. Sa pagpasok sa loob, pinadali ni Jutsu ang mga bagay-bagay. Hawakan mo lang ang leg na ito, magkakasunod na pagtulak ng tuhod. Muli, ang tuhod. Ito ay halata. Ang Mario punch na ito ay napakabigat. Ngunit tila gayon, medyo bulag ang mga galaw niya ngayon. Medyo nahirapan akong mahuli si Jutsu. Umaasa siyang makasama si Jutsu. Kumusta naman silang dalawa? Face-to-face positional battle. Ngunit si Jutsu ay palaging gumagala at nakikipaglaban. Ngayon lang, nang maghagis ng tuwid na suntok si Mario, ibinaba ni Jutsu ang kanyang binti sa harap. Naputol nito ang support leg ni Mario. Okay, sa sandaling ito, si Jutsu ay gumagalaw at nakikipaglaban. Isa pang spin back leg swing. Si Jutsu ngayon ay lilitaw na napakamaliksi sa court. Ito ay halata. Sa sandaling ito, ang bilis ng paggalaw ni Mario. Hindi niya mapigilan si Tietsu. Ngunit sa puntong ito, si Jutsu ay isang tipikal na halimbawa. Nang umatras si Jutsu, ang ritmo ay mas katulad ng isang paatras na sipa. Pagharang kay Mario. Sa ngayon, wala pang ibang pamamaraan na gagamitin upang baguhin ang sitwasyon ito. Si Jutsu ay nasa harap ng kamay na may isang flat hook. Lumipat palabas patungo sa iyong katawan. Sa sandaling ito, tama na. Huwag bigyan ng kalaban ng distansya o ang gulo para gumunti. Napakalinaw ng intensyon ni Mario sa pag-atake. Nakabaluktot ang mga kamay, nakatiklop ang mga braso, nakatakip ang ulo. Sumulong na parang tangke. Ngunit sa sandaling ito, parang kanyon at lamok ang nararamdaman. Dapat ay may mga lamok ang kanyon na tumama sa mga lamok. Isang napakatumpak na lumilipad na tuhod. Tinamaan niya ang kanyang kalaban. Gayon din ang mga accessories sa shorts ni Jutsu. Medyo maluwag. Sa totoo lang, ang ganda talaga ng style ni Kuya Germs ngayon. Hawak ni Jutsu ang gintong sinturon para sa laban na ito. Taga-Pilipinas si Mario. Sige, tapos na ang round 1. Sa unang laro, masasabi mo naglaro si Jutsu habang gumagalaw. Ang pagtakbo at pakikipaglaban ay isang taktika.
dapat sabihin na ito ay lubos na matagumpay. Sa katunayan, nakakapagod talaga ang ganitong uri ng paglaro. Kung ito ay masyadong halata, gagawin natin ito habang ang magkabilang panig ay natingnan sa pisikal. Kung patuloy mong gagamitin ang estilo ng paglalaro na ito, ang epekto nito sa iyong sarili ay magiging makabuluhan. Lumilipad ang tuhod, napakatalino ni Zhuxu kapag ang kalaban ay umatake gamit ang isang forefoot. Isang mababang pagwawalis ng front leg. Sirain ang binti ng kalaban na nagdadala ng bigat ng bracket. Ibinagsak niya ang kalaban sa sahig. Ang biglaang pag-atake ni Zhuxu sa isang pag-uwi. Napakalaki ng suntok kay Mario. Sa sandaling ito, si Mario, sa ikalawa o pangatlong laro kapag bumaba ang tibay. Kung ipagpapatuloy mo ang taktikang ito, siguraduhin na magbayad ng pansin sa pagtatanggol sa iyong ulo. Kumusta naman ang mga manlalaro ni Mario? Dahil sa ugali ng cross-training, kaya siguro para sa ilang uri ng solong panuntunan, mahirap umangkot. Minsan masyado akong maraming accessories sa katawan ko. Nakakaapekto ito sa kurso ng laro. Sa pagharap sa kakayahang umangkop at gumagala na taktika ni Zhuxu, isa lang si Mario. Sa lugar na yon, naririnig ko ang singit na ito. Naririnig ang mahinang kalungkutan ni Zhuxu. Patuloy ang laban. Sa pagharap sa patuloy na mga taktika ng pag-ikot ni Zhuxu, dapat ay mas marami pang paraan si Mario para atakehin. Ito ay halata. Si Mario mismo ay isang solong hakbang. Mataas pa rin ang pinsala. Kung ikukumpara sa mga taktika ni Zhuxu, dapat dagdagan ang bilis, at dapat itong dumikit ng mahigpit. Pero sa totoo lang, ang bilis ni Mario, nang siya ay dumangon, hindi sapat ang kanyang pisikal na lakas. Dahil ang ganitong uri ng papel ay hindi bahagi ng kanyang ritmo ng pagsasanay. Ngunit kapag tama na ang ritmo ng pagsasanay, isa, dalawa, tatlo na ritmo ng pagsasanay, kapag ang iyong tugma ay nahahati sa isa, dalawa, tatlo, apat, tiyak na hindi ka komportable. Habang patuloy siyang pinipigilan ni Mario, siguraduhin na hindi ka mawawalan ng pag-asa. Siguraduhin na bigyang pansin ang iyong sariling pagtatanggol. Ito ay isang LA1, isang direktang malapit na pagsisid upang kunin at ihagis ang isang tao. Kanina lang, medyo nanginginig ang isip ko. Ito ay isang ugali ng paggalaw. Ito ay isang LL match. Ang mga paggalaw ay isinasagawa ng may mahusay na katumpakan at katumpakan. Okay, front hand jab kamo shakes. Matapos ang pag-iling, ang susunod na hakbang ay isang mababang pagwawalis. Dahil napagtanto niya ito, kailangan ni Zhuxu na lumipat sa kabilang panig. Sa kabilang banda, siya ay gumawa ng isang mababang sweep kick ng kanyang sarili. Hindi hahayaan si Zhuxu na pumunta sa ganoong paraan. Ang mga taktika ni Mario ngayon ay tama. Zhuxu itulak pabalik na may isang sipa. Matapos ang pagkilos ay agad niya itong naabutan. Dahil ito ay isang bihirang pagkakataon. Isang pagkakataon upang kumapit sa Zhuxu. Dapat gamitin ni Mario ang lubid na ito ng epektibo. Ang lumilipad na tuhod na ito ay mula kay Mario. Ang kaliwang pisngi na ito ay pinunasan. Medyo mataas ang posisyon na ito. Nahulog lang si Mario sa lupa matapos mahulog si Zhuxu. Dalawang magkakasunod na pag-atake ng suntok. Nagdusa rin siya ng mga pagkalugi dahil sa kanyang nakaraang pagsasanay sa Lenny at mga teknikal na bakas. Mga gawi sa pagsasanay. Sige, tuloy pa rin ang laro. Tama ang taktika ni Mario. Agad na sumunod si Zhuxu pagkatapos ng isang solong pag-click. Dumikit malapit kay Zhuxu. Medyo nagmamadali talaga si Mario. Kasi ngayon lang, nasa likod nila ang kabilang party. Huwag gumawa ng anumang mga pagkilos. Nakatanggap ka na ng yellow card. Tama, mag-ingat ka. Huwag magmadali. Mga kompetisyon pagkatapos ng lahat. Ang mga mapagkompetensyang sports ay nagpapakita ng kanilang sariling mga kasanayan sa taktikal. Hindi sapat ang pagmamadali ng mag-isa. Isa pang teknikal na paglipat ng ganitong uri ng fall. Ito ay medyo tulad ng teknolohiya ng Lenny na nag-aayos ng lupa. Kailangan mong makabisado ang pamamaraang ito. Dahil ito ay isang kickboxing match, hindi isang LL match. Mukhang galit na galit lang si Mario. Medyo kinakabahan na ang lalaking ito ngayon. Tiyaking naiintindihan mo kung anong uri ng laro ang nilalaro mo ngayon. Ang isang libreng labanan ay isang libreng labanan lamang. Ang mixed martial arts match ay isang mixed martial arts competition lamang. Siya mismo ang nagpahayag ng pagsisisi. Sa panahon ng halftime break, Mario, ang aming head coach. Siguraduhin na kalmado si Mario. Kung gagawin mo ito ng labis mo, kung ikukumpara sa mga tuntunin ng malayang pakikipaglaban, ang ilang mga falls ay lubos na halata. Kapag gumawa ng isang foul, malamang na ma-referee ito, agad siyang pinaalis. Sa totoo lang, ngayon lang si Mario. Natagpuan ko ang isang napakahusay na isa. Ikitungo kay Zhuxu ng ganito, isang paraan ng pag-ikot at pag-ikot. Sa bawat pag-click na ginawa ni Zhuxu upang gumalaw, pagkatapos ng bawat pag-click, mabilis siyang lumaban. Pagkatapos ng pag-atake, agad siyang lumapit. Hindi rin niya binigyan ng isa pang pagkakataon si Zhuxu na tumakbo. Kung naglalaro ka ng isang laro, huwag hayaang mawala ang iyong isipan.
Gumamit ng masamang pag-isip upang kontrolin ang iyong mga taktika at taktika. Iyon ay talagang hindi epektibo. Naapektuhan ng kanyang isip ang kanyang taktikal na pagganap at magbibigay ito ng malaking pagkakataon sa mga kalaban. Okay, sana mas maganda ang third round na ito. Ito na ang simula ng pagkakaibigan na ito. Ito rin ang simula ng katahimikan. Tignan natin kung ano ang nangyari sa ikalawang kalahati ng ikalawang laro. Ang ilang mga pakinabang ng taktikal na pagbabago ni Mario. Patuloy ba itong lumalawa? Panoorin ang pagpindot ni Mario ng walang humpay. Masasabi mo ito, matibay talaga si Mario. Kanina pa lang siya nag-aayos ng tuhod. Nagbigay ng mababang pagwawalis si Zutsu para suportahan siya. Pindutin ang sumusuporta sa binti na ito. Sa katunayan, hindi talaga ito nakakatulong. Tingnan ang mabilis na pag-atake ni Mario. Pagwawalis ng mga binti. Huwag kang magmadali kay Mario ngayon. Gawin itong mabagal. Hanapin ang distansya na pinakaangkop sa iyo. Hinarap na ngayon ni Zutsu si Mario. Binago ang taktika na ito. Ang ilang mga pagsasaayos ay dapat gawin. Huwag masyadong gumawa ng mga ganitong uri ng bagay. Pagkatapos ng isang solong pagkilos ng pagkilos, agad nilang ginamit ang taktikang ito ng pag-urong muli. Sinusubukan ngayon ni Mario na habulin ang kanyang kalaban. Magduel tayo. Sa sandaling ito, sinubukan ni Zutsu na gawin ito. Tumakbo ako at tumama habang naglalakad ako. Hindi para sa iyo na mahuli. Maglaro tayo sa ibang distansya. Nagmamadali talagang pumasok si Mario. Ito ay isa pang pagpagambala sa suporta ni Zutsu para kay Mario. Maya-maya pa ay umakyat na ang katawan ni Mario. Ang buong sentro ng grabidad ay pinipilit pababa sa kaliwang harap na binti. Sa puntong ito, madali nang masira ang kanyang suporta. Muli, nang si Mario ay nasasaktan. Tingnan ang mababang front sweep ni Zutsu. Inaatake nila si Mario. Kaliwang harap na sumusuporta sa binti. Guluhin ang kanyang center of gravity. Ngunit ang kasalukuyang mga taktika ng paggala ni Zutsu para sa aming mga desisyon sa hinaharap na referee. Hikayatin ang aktibong pagsalakay. Ito ay lubhang hindi ka nais-nais. Si Zutsu ay talagang nagtatanggol at nag-atake. Medyo mahusay na nilalaro, ngunit talagang nagdudulot ito ng pinsala sa kalaban. Hindi partikular na malaki, maliban na lang kung ikaw ay nasa proseso ng pag-ikot. Tulad ng nabanggit lang namin, biglang may kontra-atake. Napakahusay niyang tinamaan. Nanonood ka sa tuwing napapanahon ang pag-atake ni Mario. Pumasok ang magkabilang panig sa katawan. Ito ay isang estado ng cross-face transition. Tingnan, Mario sa sandaling ito. Pinipilit niya si Zutsu na pumasok sa gilid ng lubid na ito. Ngunit, sa pagkakataong ito, malinaw na ang taktikal na intensyon. Sinira ito ni Zutsu. Zutsu ngayon, napakaraming yakap na kilos. Pagkatapos ng paglipat, mag-withdraw ka agad. Kahit sunod-sunod na pagkilos ka, mas kaunti rin ang mabibigat na suntok niya kay Zutsu mismo. Ito ay kapag kinokontrol mo ang distansya o ginugulo ang balanse ng kalaban. Dapat ay may mas maraming follow-up sa likuran ng kamay o iba pang mga pamamaraan sa binti. Kung ang ganitong uri ng tuloy-tuloy na yakap ay ganitong uri ng negatibong yakap. Kung masyado kang malayo sa pwesto, babalaan ka ng referee. Medyo nagsasalita, ang dila ay masyadong konserbatibo pa rin. Ang huling 1-0 segundo. May 1-0 segundo na natitira sa karera. Isa pang pandaraya. Ngunit binasag ito ni Mario sa pamamagitan ng isang yakap at itinapon ng nakababa ang hilo. Nararamdaman ko ang larong ito. Hindi lang makasabay ang dalawa. Hindi dapat pareho sila ng species. Ilagay ang mga ito sa isang singsing. Sinusubukang makahabol ngunit hindi makahabol. Sa pagtakbo pabalik, hindi ito nagdulot ng anumang malaking nakamamatay na pinsala sa kalaban. Ang pagsasabi na hindi ito ang tamang proporsyon. Ang pagsasabi ng kanyon na may gulong ay hindi lubos na tiyak. Dahil sa pagkakasala ni Zutsu, dapat talaga itong maging mas mabigat. Pero mukhang isa talaga si Mario. Hindi ganoon kabilis ang paggalaw. Lamang ang kanyon na ito na may gulong. Sa katunayan, ang bilis ng paggalaw ay medyo mabagal. Hindi niya mapigilan ang bilis ng takbo ng langaw na ito. Ang alamat ng mga kilay ng Russia, kategorya ng 60 kilo, isang ginintuang sinturon, ang huling resulta ng labanan sa pagtatanggol sa titulo. Hukom Gire, 1, 30 hanggang 26. Hukom Gire, 2, 29 hanggang 29. Hukom Gire, 3, 30 hanggang 27. Congrats sa mga Pinoy na Pinoy. Binabati kita kay Zutsu, at tagumpay na pagtatanggol sa titulo.